Okay mga guys, no? Nahuli daw. Nahuli sa akto yung apat na China Coast Guard at isang PLA Navy, no, na tumakbo. Tumakbo to mga guys, ha. Tumakbo nang ma-detect nila ang US Navy warship na parating na. Tiro na tumakbo, ha. Nakakatawa talaga, no. Nakakatawang nakakabuwisit talaga itong mga galawan ng mga incheck na to, no. So itong ating bibigyan natin ng reaction video, komentaryo, question, criticism, kung ano man inyong mga saloobin diyan mga guys, ha. Pwede rin naman kayo mag-comments diyan. Okay, no? So kung bago pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please, paki-subscribe din kay Melbs Castle. So sa kanya tong video na to, no. So bibigyan natin ng mainit na komentaryo to, no, mainit na reaction video dahil itong in-check na to, no, ito talaga nakakabuisit talaga sa ating bansa. Tingnan mo, nahuli sa akto. Okay, no, umpisa na natin. Mga barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy warship tahasang lumapit sa Bajo de Masinloc. Sinamantalang lumapit ng China habang nag-iimbestiga ang USS Nimitz sa nag-crash nitong fighter jet. Kahit abala nga ang US Navy, nagpadala pa din ito ng barkong pandigma. Agad rin sumugod ang Navy warship ng Pilipinas at isang Philippine Coast Guard ship para itaboy ang China. Nag-deploy din ang Coast Guard ng aircraft para magmanman sa China kung anong ginagawa. Napag-alaman, wala pala sa mismong Bajo de Masinloc ang mga Chinese, kundi nasa bisinidad lang ito. Apat na Chinese Coast Guard ship at isang Chinese warship ang namonitor. Base sa satellite imagery na ibinahagi ni Commodore J. Tariela, umatras din naman agad ang mga Chinese nang dumating na ang warship ng Amerika. Nagsama-sama na ang tatlong barko natin. Ito nga ang pinaka-agresibong pagpasok ng China simula noong mag-deploy ang Amerika ng Carrier Strike Group sa West Philippine Sea. Tahimik kasi ang West Philippine Sea pag nandyan ang US Navy. Ang pinaka-significant Tignan nyo naman mga guys, ha. Huling-huli na. Huling-huli na ang mga incheck, itong mga singkit na to, no. Itong mga China Coast Guard at isa pa yung isang PLA Navy, tumakbo. Nabahag ang buntot ng dumating nang nalaman nila na parating na ang mga US Navy. Nabahag ang buntot. Kaya naman pala matatakotin pala ang mga incheck. na nakita nila dito ngayon is that there are 4 China Coast Guard vessels that they have monitored within the vicinity of Bajo de Masinloc. And there is also PLA Navy warship, but it's quite distant. 8 Philippine Navy warship, 8 Philippine Coast Guard ship at 14 barko ng VFAR ang nakadeploy sa buong West Philippine Sea. Wow, tignan nyo naman, ha. Di nyo ba nahalata, no? Napakaraming barko ng Pilipinas, pinadala sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Bajo de Masinloc. Tingnan mo, ang dami. AFP 8 vessels, Philippine Coast Guard 8 vessels, ang BFAR 14 vessels. So napakadami, parami yata ng binibili ng administrasyong Marcos. So talagang salute talaga tayo kay PBBM. Talagang marami siyang binili mga assets na pandigma, na panlaban sa mga incheck. Grabe nga ang effort ng administrasyong Marcos maprotektahan lang ang ating teritoryo. Hindi lang teritoryo, maging ang mga Pilipino fisherman. Madami tayong deployment ngayon at mas matagal na. All because of the support and priority of the national government. We want to ensure the safety and security of the Filipino fishermen. With our assets deployed, we were actually able to cover 3 times more of the West Philippine Sea area. Kahit abala nga ang USS Nimitz sa pag-iimbestiga. Yun, tingnan naman, hindi nyo nahalata, no? Tumatapang na
ang mga tropa natin dyan, ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and mga BFAR vessels, no? Talagang kakaiba ngayon ng kilos, ha. Kakaiba ngayon ng kilos ng ating mga tropa diyan, no, mga tropang marino sa West Philippine Sea. Talaga nakakatuwa lang talaga, no. Talaga. Kasi nga alam niyo ba bakit? Ayan, no. Alam niyo kung bakit? Kasi ayan, no, nakikita niyo, dumadating na laging nandyan si Uncle Sam na naman. Si Uncle Sam. Ayan, no, aircraft carrier. Kaya nga nagsitakbuhan. Nagtakbuhan. Ano nangyari sa inyo mga incheck? Para kayo nakakita ng pusa, ah. Bigla kayo nagtakbuhan nang dumating ang aso. Imbestiga ano ba talagang nangyari sa nag-crash na jet at helicopter. Nagpadala pa din talaga sila ng barkong pandigma para umalalay sa Pilipinas. Habang ang Chinese Foreign Ministry naman, tila pinaplastic ang US Navy. Tutulong daw sila sa pag-iimbestiga. Pero lumayas na daw ang Amerika sa South China Sea. Kaya daw sila napapahamak. Masyado daw agresibo ang Amerika na siyang nagpapalala ng tensyon. Oy. Parang bumaliktad pa yata. Oy, mga incheck. Binabaliktad nyo ang istorya, no? Binabaliktad nyo naman istorya. Ano ba kayo? Ibig sabihin, ang Amerika pa ay hindi nakakatulong dyan. Malabo yata eh. Mas lalo kayo. Kayo nga hindi nakakatulong yata itong itong ma-incheck na to, no? 中方愿意从人道主义的角度出发，向美方提供必要的协助。我们想强调的是，美方有关军机是在南海开展军事演练时坠毁，美方频繁派遣军舰、军机到南海炫耀武力，是引发海上安全问题、破坏地区和平稳定的根源。 Hindi nga pumalag ang Chinese Premier kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa nature reserve. Bakit? Sila nga ang sumisira at nagwasak ng Scarborough Shoal. Tapos sasabihin nilang proprotektahan nila ang Bao de Masinloc. Mga hipokrito daw kayong mga Chinese. Kakapal na mukhang sisihin ng mga Filipino fisherman, kayong mga Chinese ang totoong sumisira ng yaman dagat dyan. Kaya naman, no, talagang kabaliktaran tong ginagawa ng mga incheck doon sa sinasabi nila. Talagang napakasinungaling nyo mga incheck. Bakit kayo ganyan? So reserve is the height of China's hypocrisy. Kinalbok nila yung Scarborough Shoal, and yet they claim that they are the stewards of the marine environment. It restricts Philippines' fishing and marine research activities, and may also further harm or harass our fishermen and marine researchers for violating the so-called violating protected area rules imposed by China. Sobrang daming barkong pandigma ng Pilipinas na nakadeploy. Pero hindi may pagkakaila na mas madami pa din ang China. Gayunpaman, anong masasabi nyo sa pag-challenge ng Pilipinas sa tangkana naman ng China ng pagpasok dito? Ikomento sa baba ang inyong salubin. Okay mga guys, no, tingnan nyo naman, ha. Dumadami na ang barko. Talagang hindi pa full force yan, ha. Dumadami na ang barko ng Pilipinas dahil nga kay PBBM. Talagang saludo ako kay PBBM, ating presidente. Sana nga magpresidente pa siya, no. Talagang malaki yung pinagbago ngayon. Kasi dati wala eh. 'Di ba dati yung panahon ng mga naunang administrasyon, wala talagang pinababaya lang yung mga incheck diyan sa West Philippine Sea. Kaya tuloy ang kala ng mga incheck sa kanila na talaga ang West Philippine Sea. Kasi nga kakampi yata nila yung dating administrasyon. Ngayon bagong administrasyon na ngayon, siyempre PBBM na. So talagang mababago talaga sila. Kumbaga sila,
ano ba tawag dito? Yung mapapanibago na dahil iba na eh. Iba na ngayon, talagang ano na. Totoo. Okay, no mga guys, no? Nalaman natin, no, na ang Amerika, ang US, handa talaga tayong protektahan. Ha? Tingnan mo, nandyan ang US, ha? Ang US kaagad, ha? Sa West Philippines. Yan naman, nagtakbuhan. Nagtakbuhan ng mga inchik. Ay, grabe. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan nyo ang mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna tayo bago tayo magtapos. Nasa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking pang-i-upload bukas at sa mga susunod na araw. Okay, no? Salamat.